Plancha guys, oy. Kay uniform lang mi sa mga bata nga planchahon. And then magplancha lang mi sa mga damit namin kung magsimba ba. Pero yung mga pambahay hindi na namin pinaplansya. Kasi ang mahal kaya ng kuryente dito. So, yung mga pambahay hindi ko na pinaplansya yan. Yung pinaplansya ko ang mga uniforms, and then yung pangsimba, pag yung pangbahay namin, pag sobrang ano na, kasi nga guys, wala talaga akong katulong dito sa bahay. So ako na ang magdadrive, hatid sundo sa mga bata, and then ako pa ang mamamalansya, ako pa ang maglalaba, and then ako ang maglilinis sa bahay. Buti na lang nandito sa brother, katulong ko dito kasi hindi pa siya naka-apply ng mag-apply daw siya ng balik sa abroad, work doon. So habang hindi pa siya naka-apply, so dito muna siya sa akin, tulong-tulong muna siya sa akin dito. Kasi nahirapan talaga ako guys pag wala akong katulong, oy. So yun. So pagkatapos kong maghatid sa mga bata sa school, yun ang time na ako ay maglalaba naman. So ganito lang ang cycle sa aking buhay dito. And then pagkatapos si brother na ang magmamap sa buong bahay. Kasi early in the morning, 4 o'clock, kailangan ko nang gumising para mag-prepare sa kanilang mga pagkain, sa kanilang baon sa school. So kailangan ko yan i-prepare. Kaya si brother na ang magmamap buong bahay. And then maglinis sa labas, yan na. So sa mga kwarto, sa mga CR, sa kani-kanilang mga CR, sa kani-kanilang mga rooms, ako na maglilinis niyan. Saka sa kanila, sa mga rooms, sa mga bata, at sa akin. So yun, medyo busy ang ating buhay araw-araw. Yun ang trabaho ko araw-araw eh. Noon sa nag-uopisina pa ako, hindi pa ako nagre-resign. So bali, hindi ko ito ginagawa kasi mayroon akong 2 katulong sa bahay doon sa Masbate. Pero mula nung nag-resign ako, so hindi na ako kumuha ng katulong. So ako na lang ang gumawa lahat. Ako na ang driver, ako na ang magtatrabaho dito sa bahay. Sa akin na lahat. Hanggang kaya pa. Pero pag hindi ko kaya, pag medyo pagod na talaga ako, nag-hire naman ako ng paralinis at saka paralaba. Pero habang kaya ko pa guys, ako muna ang gagawa sa lahat ng gawain dito sa bahay. Pero minsan hindi ko kaya, lalo na kung masama ang pakiramdam ko. So magbabayad ako ng maglaba at saka maglinis. Kasi yung paghatid sa school, ako talaga ang magdadrive sa mga bata. So yun ang aking trabaho bilang full-time mother, full-time wife. So wala nang katulong pa, ako nagagawa sa lahat. Kasi doon sa pagtatrabaho pa kami dalawa ni Mister, doon sa Masbate, mayroon kaming driver at saka kasi maliit pang mga bata, mga elementary pa sila, at saka high school, elementary at saka sa high school. Mayroon kaming driver doon at saka mayroon kaming 2 kasambahay. So dito, kasi 2 naman lang ang mga bata nandito sa bahay,
Kasi yung isang anak ko ando na sa Cebu, nag-aaral ng college. So ako na lang ang maghatid sundo sa mga bata. Hindi ko na kailangan ng driver. Additional budget na lang yan guys. So ako na lang. Para makasave ba? Para makasave, gagawin ko na lang lahat. Total, marunong man ako mag-drive. So ako na lang lahat gagawa. Hanggang kaya. Pag hindi kaya, ayun, tatawag ng maglinis at saka maglaba. Pero hanggat kaya ko, ako muna ang gagawa. Pero sa pagluluto, ako talaga ang magluto. Guys, hindi ko yan sa sa baon nila, ako talaga ang magluluto. Minsan pagkahapon, si brother na ang magluto. Kasi minsan napapagod na ako galing mag-drive. Magsundo sa mga bata. So minsan nakakapagod dahil sobrang traffic. Kaya si brother na magluto ng hapunan. Pero pag morning talaga ako ang magluluto kasi nilo. Sabay na yung baon sa mga bata. So yun lang. Nakakapagod pero ano naman siya, sulit naman. Nakakapagod siya pero sulit. Diba? Kasi next year, yung pangalawa kong anak ay siya naman ang aalis dito kasi magka-college na siya. So doon naman siya sa Cebu. So ang matitira na lang dito guys, ako na lang at saka yung bunso ko. So medyo maliles na ang aking labahin, maliles na ang aking panghatid sa school kasi isang school na lang ang hatiran ko. Isang school na lang. So ngayon bali dalawa. Sa may isang school at saka yung yung pangalawang anak ko na doon talaga siya nag-aaral sa city mismo. Yung isa ko medyo distansya sa city. So bali dalawa. Pero next year kasi magka-college na yung isa ko, yung pangalawa ko. So isa na lang ang ihatid ko sa school. So medyo less ang aking gas. So less din ang aking mas malaki ang oras ko kasi isa lang ang ihatid ko. So yun guys. Pero part na din ito sa exercise ko eh. Kasi wala akong time mag-exercise na eh. Sa dami ko pa namang ginawa dito sa bahay. So wala talaga akong time mag-exercise. So part na ito sa ating exercise. Ang mga gawaing bahay. At saka wala pa talaga akong palagi talaga akong nagbabalak na bumili ng yung sa plansyahan ano bang pangalan nun? Iron ano ba yun? Basta yung sa plansyahan hindi talaga ako pa nakabili so pero mas comfortable ako dito pag ganito kasi nakaupo lang ako, nakakapagod laging nakatayo. So ito lang guys ang aking ginagawa dito sa bahay. Sometimes driver, sometimes cook, and sometimes hardinera kasi nag-arrange ako minsan sa maliit kong garden sa likod at saka sa harap ng bahay. Minsan lang, hindi palagi. Kasi wala na akong time. Minsan naubos ang time ko. Init So yun. Yun talaga ang buhay ng full-time wife, no? Full-time mom. Pag magre-resign ka sa trabaho mo, so ayun, full-time mom, ikaw lahat ang gagawa.